Magandang araw mga ka-MC Daily. May panahon na ang pagpunta sa mall ay hindi lang simpleng pamimili. Dito nagkikita ang magkakaibigan, nanonood ng sine ang pamilya, at dito rin ginaganap ang ilan sa mga pinakamasayang alaala ng maraming Pilipino. Noong dekada 70, 80 at 90, may mga mall na itinuturing na sentro ng buhay komunidad. Kapag nabanggit ang kanilang pangalan, agad itong nakikilala ng halos lahat. Ngunit tulad ng maraming negosyo, hindi lahat ay nakasabay sa pagbabago ng panahon. Dahil sa matinding kompetisyon, pagbabago ng consumer habits, financial crisis at iba pang suliranin, unti-unting humina ang kanilang dating kasikatan. Ang ilan ay tuluyan na nagsara at giniba, habang ang iba naman ay nanatiling nakatayo, ngunit wala na ang dating sigla. Kaya mga ka-MC, narito na ang listahan natin ng 10 sikat na mall noon na nalulugi at nagsara na ngayon. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Number 10, Victoria Plaza Mall. Binuksan noong 1993, ang Victoria Plaza Mall, ang kauna-unahang full-scale shopping mall sa Davao City at isa sa mga pinakaunang modernong mall sa Mindanao. Bago pa dumating ang malalaking mall chains, ito ang pangunahing shopping at entertainment destination ng mga Davaoenyo. Para sa marami, dito nila unang naranasan ang modernong mall culture. Noong dekada 90 at early 2000s, dinarayo ito ng libo-libong mamimili araw-araw. Dito ginaganap ang mga mall shows, school events, at celebrity appearances. Isa rin ito sa mga unang lugar sa lungsod kung saan nakaranas ng escalator at modernong shopping experience ang maraming taga-probinsya. Ngunit nang dumating ang mas malalaki at mas modernong kakumpetensya tulad ng SM at iba pang mall developers, unti-unting bumaba ang foot traffic nito. Lumipat ang maraming tenant at mamimili sa mga bagong shopping centers. Noong 2019 naman, binili ng NCCC Group ang property para sa redevelopment na naging hudyat ng pagtatapos ng isa sa mga pinaka-iconic na mall sa kasaysayan ng Davao City. Number 9, Cuyisan Hotel Plaza Mall. Noong unang bahagi ng 2000s, isa ang Cuyisan Hotel Plaza Mall sa mga pangunahing shopping destination sa Baguio City, partikular para sa mga residente sa kahabaan ng Nagilian Road. Dahil konektado ito sa hotel at may iba't ibang establishmento sa loob, naging mahalagang sentro ito ng komersyo at serbisyo para sa maraming taga-Baguio. Ngunit nagbago ang lahat nang buksan ang napakalaking SM City Baguio. Dahil sa lawak ng pasilidad, dami ng tindahan at mas modernong disenyo nito, mabilis nitong nakuha ang malaking bahagi ng merkado. Maraming kilalang tenant ang lumipat sa bagong mall kung saan mas marami ang potensyal na customer. Unti-unting humina ang retail operations ng Cuyisan. Habang nananatiling bukas ang hotel at ilang opisina sa loob ng gusali, marami sa mga dating tindahan ang nagsara. Hindi man tuluyang nawala ang buong complex, hindi na nito nabawi ang dating sigla bilang isa sa mga pangunahing shopping center ng Baguio. Hanggang ngayon, isa itong halimbawa kung paano kayang baguhin ng isang mas malaking kakompetensya ang kapalaran ng isang dating matagumpay na mall. Number 8, Uniwide Metro Mall, Las Piñas. Noong kalagitnaan ng dekada 90, kabilang ang Uniwide Metro Mall Las Piñas sa mga pinakasikat na shopping destination sa Southern Metro Manila. Bahagi ito ng mabilis na paglago ng Uniwide Sales Group, isang retail giant na noon ay nakikipagsabayan sa pinakamalalaking pangalan sa industriya. Dinadayo ito ng mga residente ng Las Piñas at mga karatig lugar dahil sa lawak ng mga paninda at murang presyo. Subalit dumating ang malaking dagok nang tamaan ng Pilipinas ng epekto ng 1997 Asian Financial Crisis. Ang Uniwide Sale Group ay kabilang sa mga kumpanyang nahirapan makabangon matapos ang krisis. Lumobo ang mga utang, bumaba ang kita at nahirapan ito makipagsabayan sa lumalaking kompetisyon mula sa mga modernong mall operators na mabilis na lumawak sa buong bansa. Habang lumalala ang sitwasyon ng kumpanya, nagsimulang umalis ang mga pangunahing tenant.
unti-unting nabawasan ang mga tindahan hanggang sa mawala ang katangian nito bilang isang tradisyonal na shopping mall. Bagamat ginagamit pa rin ang ilang bahagi ng gusali ngayon bilang warehouse at para sa iba pang commercial na gamit, matagal nang nawala ang dating sigla ng Uniwide Metro Mall bilang shopping destination. Number 7. Evergotesco Commonwealth. Noong dekada 90 at unang bahagi ng 2000s, isa ang Evergotesco Commonwealth sa pinakabinibisitang mall sa Quezon City. Kilala ito sa mga sinehan, department store at iba't ibang retail shops na dinarayo ng mga pamilya at estudyante. Sa loob ng maraming taon, naging pangunahing destinasyon ito para sa shopping at entertainment sa Commonwealth area. Ngunit habang lumalawak ang mga higanteng mall developers, nagsimulang maramdaman ng Evergotesco ang epekto ng mas matinding kompetisyon. Dumating ang mga mas bagong mall na may mas modernong pasilidad, mas maraming international brands at mas malawak na entertainment options. Dahil dito, unti-unting nabawasan ang mga customer na dating regular na bumibisita rito. Kasabay nito, nakaranas din ng mga problemang pinansyal ang grupo nagpapatakbo ng mall. Maraming tenant ang nagsara o lumipat sa ibang lokasyon. Sa paglipas ng panahon, naging kapansin-pansin ang pagkaluwag ng mga itaas na palapag. Bagamat may operasyon pa rin sa ilang bahagi ng gusali, lalo na sa ground floor at supermarket area, hindi na nito taglay ang dating kasiglahan na minsan nagpasikat dito bilang isa sa mga pangunahing mall sa Quezon City. Number 6. Fiesta Carnival Shopping Center. Kung may isang lugar na simbolo ng saya para sa mga batang Pilipino noong dekada 80 at 90, isa rito ang Fiesta Carnival sa Cubao. Hindi ito ordinaryong mall dahil pinagsama nito ang amusement park, arcade games, kainan, at iba't ibang tindahan sa isang complex. Maraming pamilya ang nagtutungo rito tuwing weekend upang maglibang at mamasyal. Sa loob ng maraming taon, naging kakaiba ang konsepto nito kumpara sa ibang shopping centers. Ngunit habang umuunlad ang industriya ng retail, nagsimulang magbago ang panlasa ng mga mamimili. Ang mga modernong mall ay nagsimulang magkaroon ng sarili nilang amusement areas, indoor rides, food courts at entertainment facilities. Ang dating natatanging atraksyon ng Fiesta Carnival ay naging karaniwan na lamang sa mga bagong mall. Dahil dito mga ka-MC, unti-unting bumaba ang bilang ng mga bumibisita. Habang lumilipat ang mga tao sa mas malalaki at mas modernong shopping complexes sa Metro Manila, nahirapan naman ang Fiesta Carnival na panatilihin ang dating kasikatan nito. Sa kalaunan, isinara ang pasilidad noong unang bahagi ng 2000s at pinalitan ng mga bagong komersyal na proyekto. Bagamat wala na ito ngayon, marami pa ring Pilipino ang nakakaalala rito bilang isa sa mga pinakamasayang destinasyon ng kanilang kabataan. Number 5. Star Mall Alabang. Sa loob ng maraming taon, ang Star Mall Alabang, na unang nakilala bilang Metropolis Star Alabang, ay isa sa pinakamahalagang commercial hubs sa South Metro Manila. Binuksan noong dekada 90, mabilis itong sumikat dahil sa estratehikong lokasyon nito malapit sa South Luzon Expressway at sa pagiging pangunahing terminal ng mga bus at pampublikong sasakyan. Para sa maraming commuter, estudyante at empleyado, halos araw-araw silang dumaraan sa mall na ito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang harapin ng mall ang mas matinding kompetisyon mula sa mga mas modernong shopping centers sa Alabang tulad ng mga bagong lifestyle at mixed-use developments. Unti-unting nabawasan ang ilan sa mga pangunahing tenant nito habang mas pinipili ng mga mamimili ang mas bagong mall na may mas malawak na pagpipilian ng tindahan at mas modernong pasilidad. Bagamat nanatili itong mahalagang transport hub, hindi na nito taglay ang dating dominasyon sa retail sector. Dumating ang pinakamalaking dagok noong Enero 2022 nang masunog ang malaking bahagi ng gusali sa isang sunog na tumagal ng mahigit isang araw bago tuluyang makontrol. Tinatayang nasa 80% ng istruktura ang naapektuhan. Sa halip na ipaayos, napagdesisyonan na may-ari na gibain ang natitirang bahagi ng gusali. At noong 2023 naman,
Nagsimula ang demolisyon ng dating sikat na mall na nagmarka ng pagtatapos ng isa sa mga pinakakilalang shopping at transport centers sa Southern Metro Manila. Number 4, Uniwide Coastal Mall. Noong dekada 90, isa ang Uniwide Coastal Mall sa pinakamalaki at pinakakilalang shopping centers sa bansa. Matatagpuan malapit sa Manila Bay at sa kahabaan ng Rojas Boulevard Extension, dinarayo ito ng mga mamimili mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa laki ng gusali at lawak ng mga tindahan, marami ang naniniwalang ito ang isa sa mga pinakaambisyosong retail projects ng panahong yun. Ngunit hindi nagtagal, sinalanta ng 1997 Asian Financial Crisis ang maraming negosyo sa Asia, kabilang ang Uniwide Sales Group. Nahirapan ang kumpanya sa lumalaking utang at bumabang kita. Bukod dito, naging hamon din ang lokasyon ng mall para sa maraming pedestrian dahil hindi ito kasing accessible ng ibang shopping centers na nasa sentro ng mga pangunahing business district. Habang lumalakas naman ang mga kakumpetensya tulad ng SM at Robinsons, lalo pang nahirapang makabawi ang Coastal Mall. Unti-unti nagsara ang mga tindahan at umalis ang mga tenant hanggang sa halos mabakante ang buong gusali. Noong 2040 naman, tuluyan ng isinara ang mall matapos ang maraming taon ng paghina ng operasyon. Kalaunan, sinimulan ang demolisyon nito noong 2021 at natapos sa mga sumunod na taon. Ang dating napakalaking mall ay isa na lamang alaala ng isang panahon kung kailan isa itong simbolo ng retail expansion sa Pilipinas. Number 3, Quad Shopping Center. Bago pa man umusbong ang modernong Glorieta na kilala natin ngayon, ang Quad Shopping Center ang isa sa pinakasikat na shopping destination sa Makati. Binubuo ito ng 4 na magkakahiwalay na gusali na tinawag na Quad 1, Quad 2, Quad 3 at Quad 4. Noong dekada 70 at 80, ito ang sentro ng upscale shopping, dining at entertainment para sa mga residente at manggagawa sa Makati. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang disenyo at pangangailangan ng retail industry. Ang konsepto ng magkakahiwalay na gusali at open-air walkways ay nagsimulang malipasan ng panahon habang mas pinipili ng mga mamimili ang malalaki, magkakaugnay at fully air-conditioned na mall complexes. Lumakas din ang kompetisyon mula sa iba pang shopping centers na nag-aalok ng mas modernong karanasan. Nakita ng Ayala Land ang pangangailangan baguhin ng buong retail district upang manatiling kompetibo. Dahil dito, isinara at kalaunang giniba ang Quad Shopping Center noong unang bahagi ng dekada 90. Sa lugar nito itinayo ang Glorieta na naging isa sa pinakamalaki at pinakamatagumpay na mall complexes sa bansa. Bagamat wala na ang Quad ngayon, mahalaga ang naging papel nito sa paghubog ng modernong shopping culture ng Pilipinas. Number 2, Ali Mall. Binuksan noong 1976 at ipinangalan sa legendary boxer na si Muhammad Ali, ang Ali Mall ay isa sa mga pinakasikat na mall sa bansa noong dekada 70 at 80. Naging tanyag ito dahil sa mga modernong atraksyon nito noon, kabilang ang indoor skating rink na Skateland at mga air-conditioned movie theaters na itinuturing na world-class sa kanilang panahon. Para sa maraming Pilipino, ang pagpunta sa Ali Mall ay simbolo ng modernong pamumuhay. Subalit pagsapit ng dekada 90, nagsimulang humina ang dating retail formula nito. Dumami ang mga bagong mall na mas malaki, mas moderno at mas maraming mapagpipilian tindahan. Habang lumilipat ang mga mamimili sa mas bagong shopping destinations, unti-unting bumaba ang foot traffic ng lumang Ali Mall. Ang ilan sa mga pangunahing atraksyon nito ay hindi na rin kasing popular gaya noong mga nakaraang dekada. Gayunpaman, hindi tulad ng ibang mall sa listahang ito, hindi tuluyang nagsara ang Ali Mall. Sa halip, sumailalim ito sa malawakang redevelopment at renovation bilang bahagi ng modernisasyon ng Araneta City. Ang lumang konsepto na minsang namayagpag ay unti-unting pinalitan ng bagong disenyo at mas modernong retail offerings. Sa madaling salita, nalipasan ng panahon ang dating anyo nito, ngunit nagawa nitong mabuhay muli sa pamamagitan ng pagbabago. Number 1,
Harrison Plaza. Kung pag-uusapan ang mga makasaysayang malls sa Pilipinas, mahirap pantayan ang Harrison Plaza. Binuksan noong 1976, kinikilala ito bilang kauna-unahang modernong enclosed shopping mall sa bansa. Sa loob ng maraming dekada, ito ang isa sa mga pangunahing destinasyon para sa shopping, dining at entertainment sa Metro Manila. Bago pa sumikat ang mga dambuhalang mall ngayon, milyon-milyong Pilipino na ang dumaan sa mga pasilyo ng Harrison Plaza. Ngunit mga ka-MC, habang lumalawak ang industriya ng retail, nagsimulang maiwan ang malls sa kompetisyon. Lumitaw ang mas modernong shopping centers na may mas malalaking espasyo, mas maraming international brands at mas bagong pasilidad. Bagamat nagsagawa ng ilang renovations sa paglipas ng mga taon, hindi ito naging sapat upang maibalik ang dating lakas na negosyo. Marami ring tenant ang lumipat sa mas bagong developments sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Pagsapit ng mga huling taon ng operasyon nito, kapansin-pansin na ang pagbagsak ng foot traffic kumpara sa kasagsagan ng kasikatan nito. Noong December 31, 2019, tuluyan na nagsara ang Harrison Plaza matapos ang mahigit 4 na dekadang operasyon. Kalaunan ay binili ang property ng SM Prime Holdings para sa redevelopment project at sinimulan ang demolisyon ng gusali. Sa kasaysayan ng Philippine retail industry, mananatiling espesyal ang Harrison Plaza bilang mall na nagbukas ng daan para sa modernong shopping culture ng bansa. Talagang nakakamanghang isipin mga ka-MC na ang mga lugar na minsang puno ng tawanan, ingay ng mga mamimili, at mahabang pila sa sinehan ay tahimik na lamang ngayon o tuluyan na naglaho. Ngunit kahit wala na ang ilan sa mga mall na ito, nananatili pa rin ang mga alaala at karanasang iniwan nila sa milyon-milyong Pilipino na minsan naging bahagi ng kanilang kasaysayan. Kayo mga ka-MC, alin sa mga mall na ito ang pinaka-naaalala mo at bakit? At kung mabibigyan ka ng pagkakataong mabisita muli ang isa sa kanila sa panahon ng kanilang kasikatan, alin ang pipiliin mo? I-comment mo naman ang iyong sagot. Mga ka-MC, kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-like, i-share ang video at mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Maraming salamat sa panonood mga ka-MC. Hanggang sa muli, see ya!